Si Lydia ay nakaupo sa gilid ng kanyang kama, hawak ang rosaryo na minsan na niyang napunit at tinahi pabalik sa pamamagitan ng sinulid na kulay abong halos hindi na makita sa dilim ng kanyang kwarto. Labas-masok ang kanyang hininga, hindi dahil sa pagod ng katawan, kundi sa bigat na tila hindi niya maipaliwanag. Tahimik ang bahay, ngunit hindi mapayapa. Mula sa kabilang kwarto, narinig niya ang pagtama ng isang pinto, mabilis, galit. Si Samuel, ang kanyang panganay, ay muling pumasok sa silid nito na parang ipinapahiwatig na huwag siyang sundan. Panginoon, mahina niyang bulong, ano bang kulang? Sa labas ng bintana, kumikislap ang ilaw sa post ng kalsada. Ang mga aninong sumasayaw sa mga dingding ay tila lumalapit ng unti-unti. Ang kanyang asawa, si Mateo, ay nasa kusina, nagkakape, nakatalikod sa kanya sa loob ng 2 oras, walang salita. Ang 2 anak pa nila, sina Clara at Mika, ay abala sa kani-kanilang mundo. Lahat sila ay nasa iisang bubong, ngunit tila ba nasa kanya-kanyang isla, nakapalibot sa isang karagatang hindi pinapangalanan. Hindi naman kami nawawala sa misa. Lagi naming sinasama si Jesus sa panalangin, ngunit tuwing gabi, isang mabigat na aninong hindi niya mabigyang pangalan ang bumabalot sa bahay. May mga araw na parabang hindi makahinga ang hangin sa loob ng tahanan. May mga umagang tila ayaw bumangon ng liwanag. Isang araw ng linggo, matapos ang misa, lumapit siya kay Miriam, ang matandang ginang sa parokya na laging nakaupo sa ika-4 na bangko mula sa altar. Tahimik lang itong nagrosaryo sa gilid ng simbahan, tila palaging naroon, ngunit walang masyadong nakakausap. Aling Miriam, maingat na simula ni Lydia, pwede po ba akong magtanong? Tumango lamang ang matanda, tumingin sa kanya ng marahan, parang alam na niya ang lalabas sa bibig ni Lydia. Paano niyo po alam kung may di nakikitang bigat sa loob ng bahay? Hindi agad sumagot si Miriam. Kinuha nito ang maliit na botelyang may lamang banal na tubig mula sa bulsa ng kanyang bag, pinisil, at saka bumulong, may amoy ang kadiliman. Hindi sa ilong, hija. Sa kaluluwa. At kung matagal na itong nakatira sa bahay mo, makakalimutan mong may ibang hangin pala. Napalunok si Lydia. Hindi niya alam kung anong sagot ang inaasahan niya, pero hindi ito. Nagdarasal po ako araw-araw, git niya, halos paghingi ng tawad. Alam ko. Kita ko sa'yo. Pero hindi mo pa naitatalaga ang mismong bahay. Ang mga pader, ang mga sulok. Ang mismong hangganan. Akala kasi natin sapat na ang mga dasal natin pero minsan, kailangan pa ng isang hakbang. Napakunot no si Lydia. Ano pong ibig niyong sabihin? Doon umiti si Miriam, banayad ngunit may lalim. Alam mo ba ang tungkol sa asin? Na ginagamit sa pag-bless? Hindi lang iyon. Ginamit ng Diyos ang asin sa maraming tipan. Sa Biblia, sa mga propeta. Ginamit ito para sa pagtatalaga, para sa proteksyon, para sa pagpapaalala sa Kanya. At hindi ito tungkol sa pamahiin, hija. Ito'y pananampalatayang inaaksyonan. Tahimik si Lydia, pero ang puso niya ay nagsimulang pumintig ng may pag-asa. Bakit hindi mo subukan? Tanong ni Miriam. Sa gabing tahimik. Dalhin mo ang rosaryo mo, ang Biblia mo. Kumuha ka ng isang kurot ng asin. At lumuhod ka. Simulan mo sa pintuan ng bahay mo. Nang gabing iyon, habang lahat ay abala sa kani-kanyang silid, tahimik na naglakad si Lydia sa kusina. Kinuha niya ang garapon ng asin mula sa istante, ang hindi pa nabubuksan na binili niyang organic sa supermarket na tila naghihintay ng mas mataas na layunin. Bumalik siya sa kanyang silid, binuksan ang Biblia sa awit 121 at binasa ito ng marahan, buong damdamin. Ang mga salita ay parabang unang beses niyang narinig. Babantayan ng Panginoon ang iyong pagparito at pag-alis, ngayon at magpakailanman. Dinala niya ang asin at tahimik na naglakad patungo sa pintuan ng kanilang bahay. Sa bawat hakbang ay naramdaman niyang unti-unting bumababa ang katahimikan, hindi katahimikan ng kawalan, kundi katahimikan ng pagdating. Tumayo siya sa harap ng pintuan. Ipinikit ang mata. Panginoon, bulong niya, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo pakabanalin niyo ang bahay na ito. Isang kurot ng asin, dahan-dahang ibinagsak sa hangganan ng pinto. Walang anino ang pumasok dito. Walang galit. Walang takot. Panginoon, ang tahanang ito ay iyo. At sa unang pagkakataon sa maraming taon, sa pagbalik niya sa kanyang silid, hindi siya agad natulog, nakiramdam siya. Tahimik ang bahay. Ngunit hindi na ito mabigat. May kung anong bagong presensya.
Parang may naghihintay. Hindi niya alam kung imahinasyon lang ba yon o panalangin. Pero sa labas ng bintana, ang anino sa poste ng kalsada ay tila umatras ng kaunti. At sa sulok ng kisame, kung saan palaging may maitim na pakiramdam, naramdaman niya ang isang malamig na hangin na biglang lumambot. Kinabukasan, bago pa man magising ang buong bahay, bumalik si Lydia sa simbahan. Walang misa ng umaga, pero ang mga kandila sa gilid ng altar ay sindi pa rin, mga liwanag na tila hindi naubusan ng pasensya. Umupo siya sa ika-4 na bangko, kung saan nakita niya si Miriam kahapon. Doon pa rin ang matanda, nakaupo ng tuwid, mga matay nakapikit, hawak ang kanyang rosaryo na mukhang mas matanda pa sa kanya. Hindi nag-atubili si Lydia. Lumapit siya, halos pabulong, "Aling Miriam, maaari po ba kayong makausap?" Dumilat ang matanda, umiti at tumango. "Alam kong babalik ka, Hija." Umupo si Lydia sa tabi niya, may dalang init ng pag-aalinlangan at pananabik. "Ginawa ko po kagabi yung sinabi niyo." Nagdasal ako sa harap ng pintuan. Nilagyan ko ng asin. "Kamusta ang pakiramdam?" "Parang may lumuwag." Tahimik pa rin pero hindi na mabigat. Ganyan magsimula ang pagbabago. Sa katahimikan. Pero hindi lahat ng katahimikan ay kawalan. Minsan, iyon na ang tugon. Tinignan siya ni Lydia, halatang hindi pa rin ganap na nauunawaan ang buong kahulugan ng ginagawa. "Aling Miriam," tanong niya, "saan niyo po natutunan lahat ng ito?" "Tungkol sa asin, sa mga sulok, sa pintuan." Huminga ng malalim ang matanda. "Mula sa lola ko." At sa lola niya. Isa itong lumang kaugalian na hindi ipinapasa sa lahat, kasi hindi ito basta-basta. Kailangan ng taong handang magtiwala. Hindi lang sa salita ng Diyos, kundi sa panawagan niya. Tahimik si Lydia. Sa kanyang isip, dumaan ang mga imahe ng kanyang tahanan, si Samuel sa kanyang silid, si Mateo sa kusina, ang mga mata ni Clara na laging malayo ang tingin. "Totoo po ba na may espiritual na bigat ang isang bahay?" tanong niya, halos ayaw marinig ang sagot. "Ang bawat sulok ng isang tahanan ay sumisipsip ng alaala, Hija. At kung ang alaala ay hindi pinaghilom, nananatili silang pabulong, gumagapang sa pagitan ng mga salitang hindi nasabi, ng mga pagluha sa gabi. Hindi ito gawa-gawa. Ito ay totoo sa mata ng langit." Napalunok si Lydia. "Kaya po ba minsan, kahit ilang beses na tayong nagrosaryo, parang walang nagbabago? Dahil minsan, ang panalangin ay nasa bibig lang. Hindi pa naaabot ang lugar na talagang kailangang pagalingin." Tahimik silang dalawa sa loob ng ilang minuto. Sa labas ng simbahan, nag-umpisa ng dumaan ang mga tricycle, mga batang may dalang bag, mga madre sa itim na belo. Buhay ang umaga. Pero sa loob ng simbahan, naroon ang isang tahimik na revolusyon. "Paano ko po malalaman kung aling bahagi ng bahay ang dapat kong ipagdasal?" "Magtanong ka sa Espiritu Santo," sagot ni Miriam. Pero madalas, ang mga espasyong kinatatamaran nating ayusin, puntahan, linisin, sila ang may pinakamaraming sugat. Ang mga sulok. Ang ilalim ng kama. Ang banyo. Kusina. Hindi lang iyan mga lugar. Iyan ay altar na naghihintay. Lydia ay napayuko. Napansin niyang bihira siyang tumitingin sa ilalim ng kama. O sa likod ng ref may mga bahagi ng bahay na nililinis niya pero hindi niya inaabot ng dasal. Mayroon po bang partikular na dasal? Walang magic na salita. Ang mahalaga ay ang puso mo habang nananalangin. Pero kung gusto mong gabay, ito ang simula. Miriam ay kinuha ang maliit na papel mula sa loob ng Biblia niya. Isinulat niya sa lumang tinta. "Panginoon, linisin mo ang tahanang ito. Banal na presensya mo ang nanahan dito. Anuman ang madilim, ilantad. Anuman ang sugatan, pagalingin. Tinatanggap kita sa bawat silid, sa bawat sulok, sa bawat tahimik na bahagi ng bahay na ito. Ito'y iyo. Idikit mo ito sa lugar kung saan mo nararamdamang may bigat. Sa tabi ng kama mo. O sa pintuan. Hayaan mong magbantay ang panalangin." Tumango si Lydia, pilit na nilalabanan ang bumibigat na emosyon sa dibdib. "Salamat po, Aling Miriam." Bago siya umalis, hinawakan ni Miriam ang kamay niya. "Huwag mong hayaang masanay kang mabigat ang tahanan mo, Hija. Ang bahay ay hindi lang tirahan, ito ay santuwaryo. At kung hindi mo ito lalabanan, sasabayan ka ng kadiliman hanggang makalimutan mong may liwanag pa." At sa unang pagkakataon, hindi na kinailangan pang kumbinsihin si Lydia.
Sa pagbabalik niya sa bahay, sinundan agad siya ni Clara sa kusina. Ma, nakita ko yung asin sa sahig ng pinto. Anong ginagawa mo? Sa halip na magpaliwanag agad, ngumiti si Lydia. Nagdarasal ako para sa bahay natin. May problema ba? Tanong ng dalagita, halatang nababahala. Wala namang bago. Pero minsan, kahit walang nasusunog, kailangan mong patayin ang mga baga bago pa ito lumaki. Nagkatinginan silang mag-ina. Tahimik, pero parang naintindihan ni Clara. Wala itong sinabi, pero bago ito umalis, bumulong, okay kung kailangan mo ng tulong, sabihin mo lang. Pagkatapos ng tanghalian, nagtungo si Lydia sa kwarto ni Samuel. Wala ang binatilyo, at iyon ang pagkakataon niyang piniling simulan ang susunod na hakbang. Pumunta siya sa 4 na sulok ng silid. Sa bawat isa ay isinaboy niya ang asin habang binabasa ang awit 139. Saan ako makakapagtago mula sa iyong espiritu? Saan ako makakatakas mula sa iyong presensya? Sa bawat kurot ng asin, isang bulong. Panginoon, akapin mo ang anak kong ito. Ano man ang kinikimkim niya, pakawalan mo. Huwag hayaan ang anino ng galit o takot o sakit na manatili dito. Hindi niya alam kung may epekto agad. Hindi niya alam kung may makikita siya. Pero sa loob-loob niya, may nagaganap. May gumagalaw. Kinagabihan, habang naghahanda siya ng saa sa kusina, lumapit si Mateo. Napansin kong parang mas tahimik ang bahay ngayon, banggit nito. Ngumiti si Lydia, hindi tumitingin. Baka dahil hindi na ako sumisigaw. Huwag mong gawing biro. Ramdam ko, Laray. Hindi ko lang alam kung bakit. Tumigil siya sa pagkilos. Tumingin sa kanya ng diretsyo. Baka kasi nagsimula na tayong ipaglaban tong bahay. Hindi lang panlabas. Pati sa loob. Sa panalangin. Sa pananampalataya. Hindi sumagot si Mateo. Pero bago siya umalis ng kusina, tumango ito. Sa sandaling iyon, alam ni Lydia, hindi pa tapos ang laban, pero may panig na silang pinili. At sa bawat dasal, sa bawat sulok, sa bawat kurot ng asin, ang bahay na minsang tahimik pero mabigat ay nagsisimula ng huminga muli. Hindi pa sumisikat ang araw nang gumising si Elias. Tahimik ang buong bahay. Sa kusina, ang hangin ay malamig pa, may bahid ng katahimikan na hindi nakakagaan, isang uri ng katahimikang may kinikimkim. Binuksan niya ang kahon ng mga gamit sa trabaho, martilyo, lagari, metro, lumang ruler ng kanyang ama. Ngunit ngayong araw, wala siyang planong magtrabaho. Isang bagay ang humihila sa kanya, mas malalim kaysa sa kahoy, mas mabigat kaysa sa bakal. Si Elias ay isang karpintero sa bayan ng Nazareth, hindi ang Nazareth ng Galilea, kundi isang maliit na barangay sa gilid ng bundok sa Pilipinas, tahimik, palusong, at tila nakakubli sa panahon. Kilala siya sa pagiging tahimik, masinop, at bihirang magsalita ng mahaba. Ngunit nitong mga huling buwan, unti-unti siyang binubulok ng mga sigalot sa sariling bahay. Ang kanyang asawang si Ruth ay naging palaban, madaling mapikon. Ang mga anak nila, sina Jacob at Danny, madalas magbabangayan, hindi na sabay kumakain. Sa mga gabi, kahit may dasal bago matulog, tila may pumapailan lang na usok ng di mapangalanang tensyon. Isang gabi, habang naglalakad siya pauwi mula sa kapilya, nadaanan niya si Miriam, ang parehong Miriam na nakausap ni Lydia. Nakaupo ito sa may gilid ng kapilya, tila nag-aabang ng hindi pisikal na bisita. Elias, tawag nito, walang tanong kung sino siya. Magandang gabi po, sagot niya, bahagyang yumuko. Alam kong may hinahanap ka, sabi ni Miriam. Hindi ko lang alam kung handa ka nang hanapin ito sa hindi karaniwang paraan. Nagtagal ang katahimikan bago siya sumagot. Pagod na akong mag-ayos ng sirang gamit, Aling Miriam. Ngayong bahay ko mismo ang tila sira, wala akong alam kung saan magsisimula. Tumango ang matanda. Kaya ako narito. At doon niya unang narinig ang tungkol sa asin. Ngayon, ilang araw makalipas, hawak ni Elias ang maliit na mangkok na pinuno niya ng asin mula sa kusina. Tahimik siyang naglakad papunta sa pintuan ng bahay nila. Sa kanyang bulsa, ang maliit na krusipihong yari sa kahoy, isang proyekto niya mula pa noong bago pa siya ikasal. Binuksan niya ang kanyang Biblia at binasa ang awit 121 ng buong damdamin. Babantayan ng Panginoon ang iyong pagparito at pag-alis, ngayon at magpakailanman. Hindi siya sanay magdasal ng malakas, pero ngayong umaga, hindi siya nag-atubili. Sa kanyang pagyuko sa harap ng pinto, parang naramdaman niyang may nanonood, hindi mula sa itaas, kundi mula sa loob.
Mismong dingding ng bahay, tila naghihintay. Kinuha niya ang isang kurot ng asin at dahan-dahang isinaboy ito sa tapat ng threshold. Tiningnan niya ang kahoy na pinto, ang mga gasgas mula sa mga taon ng pagkapit, pagtulak, pagsara. Ito ang hangganan, Panginoon, mahina niyang sinabi. Walang sakit ang papasok. Walang galit ang magtatagal. Walang espiritu ng pagkakahiwalay ang lalampas dito. Dahan-dahan niyang ipinatong ang kanyang kamay sa gilid ng pinto. Sa isang iglap, naramdaman niyang bumigat ang dibdib niya, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kung anong bigat na matagal nang naroroon pero ngayon lang niya inamin. Panginoon, bulong niya, hindi ko alam kung paano ayusin ang mga hindi ko nakikita. Pero ito ang bahay mo. Tulungan mo akong alalahanin yan. Tumayo siya. Walang liwanag mula sa langit, walang himala. Pero ang hangin sa umaga ay tila naging banayad, gaya ng yakap ng isang amang matagal nang nakalimutan. Sa almusal, nagulat siya nang makita si Ruth na nagluluto, maaga. Gusto mo ng kape? Tanong nito, hindi tumitingin pero hindi rin malamig. Kung may sobra, sagot ni Elias, nagpipigil ng ngiti. Pagkaupo nila sa mesa, tahimik, walang tensyon. Minsan, iyon na ang himala. Si Jacob, na laging huli bumaba, ay sumabay sa pagkain. Si Danny, imbes na nasa telepono, ay nagtanong, Itay, pwede po ba kayong tumulong sa science project ko? Parang panaginip pero totoo. Walang dramatikong musika, walang eksena. Basta lamang naroon sila, magkasama, sabay, may tinig ng pag-asa sa pagitan ng kutsara at plato. Pagkatapos kumain, bago sila maghiwa-hiwalay para sa kani-kanilang araw, si Ruth ay tumingin sa kanya, isang tingin bihira na niyang makita. Hindi ko alam kung bakit pero parang mas gaan ang pakiramdam ngayon. Siguro, sabi ni Elias, sabay hawak sa kanyang mangkok ng asin, may ibang nagsimulang pumasok sa bahay natin. Sa mga sumunod na araw, isinunod ni Elias ang 4 na sulok ng bahay. Sa bawat isa, isang dasal. Hindi palaging maayos, minsan nauutal, minsan inuulit lang ang mga salitang natutunan niya. Pero sa bawat kurot ng asin, parang may naalis, hindi alikabok, kundi mga patak ng luma at naninigas na galit. Parang bawat sulok ay bumabalik sa pagiging tahanan, hindi imbakan ng alaala ng sigaw at tampo. Minsang gabi, habang nag-aayos siya ng kahon sa sala, lumapit si Danny at umupo sa tabi niya. Tay, tanong ng bata, para saan po yung asin na inilalagay niyo sa pader? Hindi agad siya sumagot. Tinapik niya ang balikat ng anak. Para maalala ng bahay na ito kung sino ang tunay na may-ari. Tahimik si Danny tapos ay ngumiti. Si Jesus po no. Tumango si Elias, at sa loob ng kanyang dibdib, naramdaman niyang ang simpleng tanong at sagot na iyon ay mas makapangyarihan pa sa lahat ng sermon na narinig niya. Sa mga linggong sumunod, patuloy ang kanyang ginagawa. Ang bawat pintuan, bintana, sulok, lahat ay dinala niya sa panalangin. Ang bahay, unti-unting naging tahimik, hindi dahil walang usapan, kundi dahil naroon ang presensya ng kapayapaan. At sa tuwing uwi siya mula sa paggawa, ang unang ginagawa ni Elias ay ipatong muli ang kamay sa pintuan. Salamat, Panginoon, pabulong niya araw-araw. Salamat sa tahanang ito. Salamat sa panibagong simula. Isang linggo na mula nang unang ibinaba ni Lydia ang asin sa pintuan ng kanilang tahanan. Sa mga mata ng iba, walang nagbago. Ang bahay ay pareho pa ring bahay. Si Samuel ay sarado pa rin ang silid, si Mateo ay abala pa rin sa trabaho, sina Clara at Mika ay minsan tahimik, minsan magulo. Pero sa puso ni Lydia may umuusbong. Hindi pa ito kaganapan, kundi kumpirmasyon, ang panalangin ay nagsisimula ng gumapang, dahan-dahan ngunit buo. Hindi na siya naghahanap ng himala. Hinahanap niya ngayon ang katahimikan na may kasamang lakas. Gabing iyon, matapos ang hapunan, tumigil siya sa harap ng pinto ng silid ni Samuel. Nakakandado, gaya ng palagi. Ngunit ang ilaw sa ilalim ng pinto ay bukas pa rin. Tiningnan niya ang orasan, 10:00 ng gabi. Tahimik siyang kumatok. Sam, mahinang tawag niya. Walang sagot. Magpapasok lang ako ng labada, okay? Hindi na siya naghihintay ng sagot. Binuksan niya ang pinto. Nandoon si Samuel, nakatalikod, may headset, ang ilaw mula sa monitor ng computer ang tanging nagpapailaw sa kanyang mukha. Hindi siya lumingon. Dahan-dahan, iniwan ni Lydia ang labahan sa upuan, sa kamarahang isinara ang pinto. Nang makalabas siya, parang may tumapik sa kanyang puso. Ngayon na.
Lumakad siya papunta sa kusina, kinuha ang maliit na mangkok ng asin na ngayon ay parang kasangkapan ng panalangin. Kinuha rin niya ang rosaryong minana pa sa kanyang ina. Tahimik. Matatag. Pumasok siyang muli sa silid ng anak, ngayong wala na si Samuel. Lumabas ito upang kumuha ng tubig, isang biyayang pagkakataon. Ang kwarto ni Samuel ay hindi magulo pero may lamig. Hindi dahil sa bentilador, kundi dahil sa kung anong hindi nakikita. May mga poster sa dingding, mga banda, mga pelikula, ilang itim-puting larawan ng lungsod sa gabi. Isang sulok ay may gitara na may isang string na wala. Sa gilid ng kama, isang peres ng medyas. Sa mesa, maraming papel, ballpen, at sulat na hindi nakaselyo. Lumuhod siya sa unang sulok sa tabi ng aparador. Kinuha niya ang kurot ng asin at isinaboy ito ng may paggalang. Panginoon, ikaw na ang tumira dito. Ano man ang sakit, ano man ang galit, alisin mo. Gawin mong malaya ang puso ng anak ko. Sa pangalawang sulok, ang likod ng silid, kung saan nakasandal ang isang tambak na aklat. Kung may takot siyang hindi sinasabi, Panginoon, siluin mo. Kung may bigat siyang binubuhat, pakalmahin mo. Huwag mong hayaang mag-isa siyang lumaban. Sa pangatlo, likod ng kama, malapit sa bintana. Hayaan mong ang liwanag ng umaga ay magsimulang pumasok. Hindi lang sa silid na ito, kundi sa kaluluwa ng anak kong ito. Panginoon, gabayan mo ang landas niya. Sa huling sulok, sa may pintuan, kung saan siya unang pumasok. Panginoon, mula rito pumasok ang anak ko, at mula rito rin, gusto ko siyang muling bumalik sa liwanag. Ipadama mong hindi siya kailanman nag-iisa. Pagkatapos ng 4 na sulok, nanatili siyang nakaluhod. Umiiyak ng tahimik. Hindi iyak ng pagkatalo, kundi ng isang pusong nananampalataya kahit walang garantiya. Dahil alam niyang ang panalangin ay hindi laging sinusuklian ng agarang sagot, ngunit palaging tinatanggap ng isang Diyos na hindi nagsasawa. Samuel, bulong niya, hindi bilang panawagan, kundi panata. Hindi ako susuko sa iyo. Kahit sa katahimikan. Kahit sa likod ng pintuan. Kahit di mo alam, lalaban ako para sa iyo. Lumipas ang 3 araw. Walang pagbabago sa panlabas. Si Samuel ay tahimik pa rin. Isang beses, narinig niya itong sumigaw sa headset, tila galit sa laro, o baka sa sarili. Si Mateo ay napapansin ang mga galaw ni Lydia, lalo na tuwing gabi, ngunit hindi nagtatanong. Parang may hinala, pero wala pa sa puntong usisa. Ngunit isang gabi, habang hinuhugasan niya ang mga plato, lumapit si Clara. Ma, tanong nito, naniniwala ka ba talaga na yung ginagawa mo ay may epekto? Napatingin siya sa anak, hindi dahil sa tanong kundi sa tono nito, seryoso, parang may bahid ng pagkagiliw. Hindi ito tungkol sa epekto, anak, sagot ni Lydia. Ito ay tungkol sa pagtitiwala. Kahit hindi ko makita, kahit walang resulta may gumagalaw. Tahimik si Clara. Nararamdaman ko rin. Parang hindi ko maipaliwanag, pero parang hindi na mabigat ang bahay. Ngumiti si Lydia. Ang Diyos, kahit hindi maingay, marunong dumating. Sa 7 araw, habang nag-aayos si Lydia ng kwarto, napansin niyang bukas ang pinto ni Samuel. Bahagyang nakaawang. Isang bagay na matagal nang hindi niya nasaksihan. Lumingon siya, wala si Samuel sa loob. Pumasok siya upang ibalik ang mga labahan, ngunit sa mesa, may nakita siyang papel. Hindi niya sinadya, ngunit natanaw niya ang nakasulat. Panginoon, kung naririnig mo ako, pasensya na kung hindi ako marunong manalangin. Pero gusto kong matuto. Tumigil siya sa paghinga. Hindi niya ginalaw ang papel. Hindi siya nagtanong kinagabihan. Hindi niya binanggit. Pero sa kanyang puso, parang sumigaw ang buong kalangitan. Hindi lahat ng dasal ay panalangin ng ina. Minsan, ito'y sagot ng anak. Sa gabing iyon, lumuhod siyang muli sa silid ni Samuel. Hindi sa mga sulok ngayon, kundi sa gitna. Hawak ang rosaryo. Hawak ang asin. At sa puso niya, isang panalangin matagal nang inasam. Panginoon, salamat. Hindi ko alam kung anong susunod. Pero alam kong nandito ka. At para sa akin, sapat na yon. Sa labas ng silid, sa dulo ng hallway, biglang lumitaw si Samuel. Tumingin lamang sa ina, hindi nagsalita. Ngunit bago siya lumakad pabalik sa silid, bumulong siya. Ma. Salamat. Iyon na ang sagot na hindi niya hiningi, ngunit matagal nang ipinagdasal. Ang tunog ng kutsarang tumama sa gilid ng tasa ng kape ay tila mas malakas kaysa dati.
Si Teresa ay nakaupo sa dulong-dulo ng mesa sa kanilang kusina, nakasandig sa upuan, hawak ang kape, habang nakatitig sa bakanteng pwesto sa tapat niya. Umuusok pa ang tasa, pero malamig ang kanyang dibdib. Tahimik ang buong bahay, ngunit hindi ang tahimik na may kapayapaan. Isa itong uri ng katahimikan na punang hindi masabi, ng mga tanong na hindi tinanong, ng mga damdaming ipinipilit na ikubli sa bawat subo. Ang asawa niyang si Ramon ay abala sa pagbubukas ng dyaryo, bagaman wala na halos balita rito na hindi niya kabisado. Ang anak nilang si Philip, 17 gulang, ay laging huli bumaba sa mesa, madalas pa'y may headset habang kumakain. Si Angela, ang bunso, ay kadalasan nakaabang sa cellphone, kahit pa mainit pa ang sabaw sa harap niya. Wala na ang mga kwentuhan sa hapag. Wala na ang mga hiyawan sa kusina tuwing may nahulog na kutsara. Ngayon, lahat ay tila kumakain para lamang sa kaligtasan ng tiyan, hindi ng kaluluwa. Ma, nasaan ang asin? Tanong ni Angela, hindi man lang tumingin. Sa usual na lugar, sagot ni Teresa, itinuro ang aparador. Habang kinukuha ito ng anak, napansin ni Teresa kung gaano kahaba na ang mga gabi na lumilipas ng walang tinig ng pagdarasal. Wala na ring panalangin bago kumain. Minsan sinusubukan niya, pero parang may harang. Wala nang tumutugon. At ang kanyang panalangin ay parang natutunaw na asukal sa tsaa, wala ng lasa. Isang araw, habang nasa simbahan, muli niyang nakita si Miriam, ang matandang ginang na tila palaging nasa tamang lugar sa tamang oras. Lumapit siya. Tahimik. Walang balak magsimula ng usapan, pero parang hinihila ng isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Matagal ko na kayong hindi nakikitang nagingiti, bungad ni Miriam. Napangiti si Teresa, kahit pilit. Paano po ba papagningasin ulit ang apoy kung kahit sa altar ng bahay mo, tila malamig na rin? Alin ang altar? Tanong ni Miriam. Ang kusina, sagot ni Teresa, halos pabulong. Umiti ang matanda. Alam mo, anak, ang unang hapagkainan ng simbahan ay hindi nasa loob ng templo. Nasa bahay. Sa kusina. Sa tinapay. Sa isda. Sa simpleng pagsasalo. Hindi mawawala ang kabanalan sa isang lugar kung ipapaalala mo sa kanya na sagrado siya. Paano? Tanong ni Teresa. Parang hindi ko na maibalik ang koneksyon namin. Hindi ko na mapainit ang samahan naming mag-anak. Miriam ay humugot ng maliit na pouch mula sa kanyang bag, isang mangkok ng asin. Isang simpleng papel. Ito ang dasal na ginamit ko noong ang sarili naming kusina ay naging malamig rin. Hindi ito mahika. Pero ito ay paalala. Na bawat kutsara, bawat plato, ay pwedeng maging altar. Na ang hapag ay hindi lang lugar ng pagkain, kundi ng pakikipag-isa. Kinuha ni Teresa ang asin at papel. Sa gabi ring iyon, nagsimula siyang muli. Nagwalis siya ng kusina ng may pag-iingat. Hindi iyon ang walis ng pangkaraniwang araw, ito ay paghahanda. Inayos niya ang mga platong matagal nang hindi ginagalaw, nilinis ang mesa hanggang kuminis ang kahoy. Sa gitna ng mesa, nagsindi siya ng kandila. Isang puting kandila na ginagamit lang tuwing may bisita o okasyon. Ngayon, hindi bisita ang hinihintay niya. Isa itong imbitasyon, para sa Diyos, para sa liwanag. Bago matulog, dinala niya ang mangkok ng asin. Nagdasal siya ng taimtim. Panginoon, ang kusinang ito ay naging malamig, hindi dahil sa pagkain, kundi dahil sa puso naming hindi na marunong magsalo. Itinatalaga ko ito sa iyo. Hayaan mong muling maging altar ang bawat hapag at handog ang bawat pagkain. Ibinudbud niya ang asin sa 4 na sulok ng kusina. Sa ilalim ng mesa. Sa gilid ng kalan. Sa tabi ng bintana kung saan tumatama ang araw tuwing umaga. Sa kahon ng bigas na kanyang hinahaplos tuwing wala ng budget. Hindi niya inaasahang magbago ang lahat agad. At tama siya, sa umagang sumunod, pareho pa rin ang ritmo. Pero nagsindi siya ng kandila bago ihain ang almusal. Tahimik pa rin si Ramon pero tumingin ito sa kandila. May okasyon ba? Ngumiti si Teresa. Wala. Gusto ko lang na maramdaman ulit ang liwanag dito. Tila napaisip si Ramon pero hindi na nagtanong. Sa ikalawang gabi, binuksan niya ang Biblia sa kusina habang naghihiwa ng sibuyas. Nabasa niya ang Mateo 14:19 kung saan pinakain ni Jesus ang 5,000. Hindi siya sigurado kung bakit, pero binasa niya ito ng malakas. Narinig ito ni Philip mula sa hagdan. Ma? Nagbabasa ka? Sagot niya. Gusto mong sumama sa dasal bago kumain?
Tahimik. Ilang segundo. Sige, sagot ng binata. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, nagsimula silang magdasal muli bilang pamilya bago ang hapunan. Hindi palaging magaan. May mga gabing nauwi sa pagbuntong hininga. May mga gabi na parang nauulit lang ang nakaraan. Pero si Teresa ay naging tapat. Sa asin. Sa dasal. Sa kandila. Isang gabi, habang naghahain siya ng tinola, si Angela ay kusa na ang nagbasa ng panalangin mula sa papel na ibinigay ni Miriam. Panginoon, salamat sa pagkain ito. Naway ang pagkain ay hindi lang magbusog ng tiyan, kundi magpakain ng puso. Napatingin si Teresa sa kanya, hindi makapaniwala. Kinuha ko po yung papel sa ibabaw ng rep, paliwanag ng anak. Maganda pala yung dasal. Ngumiti siya habang tinatakpan ang umiinit na mata. Anak. Maganda nga. Pagkaraan ng 2 linggo, may dumalaw na kapitbahay, si Lita, kaibigan niyang matagal nang hindi nakadalaw. Ang gaan ng pakiramdam dito sa kusina mo, sabi nito. Parang may iba. Napangiti si Teresa. May nagbago nga. Pero hindi ko sinalang. Puso rin. Habang pinagsasalu-saluhan nila ang kape at pandesal, tumingin si Teresa sa mesa. Wala nang lamig. Wala nang katahimikan na tila bangin. Ang naroroon ay ang mga tahimik na himala, isang asawa na muling nakikinig, mga anak na natututong makinig, at isang kusinang muling naging tahanan ng panalangin. Hindi kailangan ng malaking himala. Minsan, sapat na ang asin, isang dasal, at pusong handang magsimula muli. 2:00 ng madaling araw at gising pa rin si Gloria. Mula sa kanyang kama, nakatitig siya sa kisame, tila sinusukat kung ilang gabi pa ba siyang kakayaning manatiling gising habang ang mundo ay tahimik na natutulog. Sa tabi ng kama ay ang kanyang lumang orasan, tik-tak, tik-tak, walang habas na paalala na kahit ang oras ay tumatakbo, siya'y naiiwan sa kanyang mga alaala. Bilang isang balo sa edad na 62, sanay na siyang mag-isa. Ngunit hindi pa rin siya sanay sa katahimikan ng kama na walang hilik ng asawa niyang si Rodolfo. Hindi siya sanay sa puwang na iniwan ng taong naging kasama niya sa bawat panaginip at bawat paggising. At higit sa lahat, hindi pa rin siya sanay sa mga gabi kung kailan dumarating ang mga tanong, ang mga sana, ang mga patawad, ang mga kung pwede lang balikan. Sa silong ng kanyang kama ay may kahon ng mga sulat. Hindi niya binubuksan, pero alam niya ang laman, mga liham na hindi na ipadala, mga alaala ng mga pagtatalo, at mga pangakong binitawan pero hindi natupad. Tuwing sasagi sa isip niya ang mga sandaling iyon, bumibigat ang kanyang dibdib, at ang unan na minsang naging sandalan ng pagmamahalan ay tila nagiging selyo ng kanyang lungkot. Panginoon, bulong niya, hindi ko alam kung anong panalangin ang kailangan para makatulog. Pero pagod na akong maging gising sa lahat ng sugat ko. Isang hapon, habang naglalakad siya sa paligid ng simbahan para magdasal ng rosaryo, nakita niya si Miriam na nakaupo sa lilim ng punong mangga. Hindi na siya nagtaka. Parang sa bawat puntong kailangan niya ng pag-asa, naroroon ito. Gloria, tawag ng matanda, ang mga mata mo, pagod. Walang tulog, sagot niya. Ang katawan ko pagod, pero ang puso ko, gising. Umupo si Miriam sa tabi niya. Hindi lahat ng antok ay galing sa pagod. Minsan, kailangan munang patawarin ang sarili bago payagan ng puso ang katahimikan. Hindi sumagot si Gloria, ngunit may pumatak na luha. May isang lugar sa bahay mo, patuloy ni Miriam, na hindi mo pa binibisita bilang altar. Napakunot no si Gloria. Alin? Ang ilalim ng iyong kama. Ang ilalim ng kama. Tumango si Miriam. Doon mo inilalagay ang mga sapatos, ang mga kahon, ang mga hindi mo na kayang tingnan. Pero alam mo ba, sa Biblia, ang pagtulog ay regalo ng Diyos. Sa ilalim ng kama ay hindi lang imbakan. Isa itong hangganan, pagitan ng gising at panaginip, pagitan ng alaala at pag-asa. Italaga mo ito. Baka doon mo unang maramdaman ang kaginhawaan. Gabi ring iyon, sinunod ni Gloria ang payo. Pinatay niya ang ilaw sa kwarto, iniwan ang maliit na kandila sa mesita. Sa kanyang mga kamay ay may isang mangkok ng asin, ang rosaryo ng kanyang ina, at isang maliit na krus na yari sa kahoy, isang regalo ni Rodolfo noong ika-25 anibersaryo nila. Lumuhod siya sa tabi ng kama. Sa ilalim nito ay ang kahong ayaw niyang buksan. Hinawakan niya ito, pero hindi niya ito binuksan pa rin.
Imbes, dahan-dahan niyang isinaboy ang asin sa ilalim ng kama, habang inuusal ang isang panalangin. Panginoon, lahat ng alaala, lahat ng luha, lahat ng hindi ko masabi, ay inilalagay ko sa iyong mga kamay. Pakabanalin mo ang puwang na ito. Hayaan mong kahit ang ilalim ng aking kama ay maging lugar ng kapayapaan. Sa bawat pagtulog, pakalmahin mo ako. Sa bawat panaginip, damayan mo ako. Isinunod niya ang kanyang rosaryo, bagaman nauutal sa pagod. Ngunit sa bawat butil ay tila natatanggal ang tigang sa kanyang kaluluwa. Nang matapos, pinatay niya ang kandila at humiga. Hindi niya alam kung bakit, pero sa pagkakataong iyon, parang may bisig na yumakap sa kanya. Walang tunog. Walang liwanag. Pero sa katahimikan ng gabi, may kapayapaang bumalot sa kanyang kama. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, nakatulog si Gloria. Nagising siya alas 7 ng umaga, may araw na pumapasok sa bintana. Tahimik ang paligid, pero hindi na ito malamig. Ang kanyang likod ay hindi masakit. Ang kanyang puso, tila mas magaan. Sa kanyang pagbangon, muli siyang lumuhod sa tabi ng kama. Salamat, Panginoon, bulong niya. Hindi ko alam kung kailan nagsimula ang paghilom, pero ramdam ko narito ka. Tinapik niya ang kahon sa ilalim ng kama. Di pa rin niya binubuksan, pero sa pagkakataong iyon, hindi na ito tulad ng dati. Hindi na ito isang kabaong ng sakit, kundi isang sisidlan ng alaala at pag-asa. Habang nagkakape siya sa kusina, dumaan ang kanyang apo, si Louie, para bisitahin siya. Lola, sabi ng bata, ang saya niyo ngayon. Parang may liwanag sa mukha niyo. Ngumiti si Gloria. Kasi sa wakas, nakatulog ako na hindi umiiyak. Nagtaka si Louie. May gamot po ba kayo? Umiling siya. May panalangin ako. At sa kanyang puso, alam niyang sa ilalim ng kanyang kama, sa pinakatahimik na bahagi ng kanyang tahanan, ay may bagong altar na itinayo. Hindi gawa sa bato, hindi gawa sa ginto, kundi sa luha, dasal, at asin. At iyon ang naging simula ng kanyang tuluyang pagpapagaling. Tuwing alas 6 ng umaga, eksaktong tumatama ang araw sa maliit na bintana sa kusina ni Bill at Maria. Ang liwanag ay dumaraan sa lumang kurtinang may bordang rosas, at sa tila magic, nagkukulay ginto ang kahoy na mesa. Sa tagal nilang mag-asawa sa bahay na ito, mahigit 40 taon, alam na ni Maria ang bawat ugali ng araw. Alam niya kung saan ito sumisilip, saan ito lumilihis tuwing tag-ulan, at kung kailan ito tuluyang nagtatago sa likod ng ulap. At sa mga araw na ganito, madalas siyang sumulyap sa liwanag na yon at bumulong ng dasal, kahit walang tunog. Panginoon, muli mo pong liwanagan ang bahay na ito. Pero kamakailan, kahit ang liwanag ng araw ay tila hindi sapat. May 3 anak sina Bill at Maria, sina Anthony, Camille, at Paolo. Lahat ay malalaki na, may kanya-kanyang buhay. Ngunit ang sakit ay hindi sa paglayo ng katawan, kundi sa paglayo ng puso. Isa-isa silang lumayo sa pananampalataya. Noong una, iniisip nila ni Bill na pansamantala lang ito. Kabataan lang yan, sabi ni Bill noon. Babalik din sila. Ngunit lumipas ang mga taon. Dumalang ang tawag. Mas lalong dumalang ang misa. Sa mga family reunion, hindi na pinag-uusapan ang tungkol sa Diyos. Kung minsan, tila babawal na ang panalangin bago kumain para di maging awkward. At sa bawat lumilipas na araw, ramdam ni Maria na ang bahay nilang minsang puno ng awit, tawa, at dasal, ay unti-unting naging istasyon ng alaala at pananabik. Isang hapon, habang nagwawalis sa kwarto, napansin ni Maria ang alikabok sa gilid ng bintana. Habang pinupunasan ito, tumigil siya, pinanood ang labas. Sa kabila ng salamin, may batang lalaki na nagbibisikleta, may matandang nagdidilig ng halaman. Sa gitna ng tanawin iyon, napagtanto niya. Ang bintana ay hindi lamang palabas, ito rin ay papasok. Sa sandaling iyon, naalala niya si Miriam na hindi kailanman nawawala sa gitna ng mga himala ng karaniwang buhay. Kinabukasan, dumaan siya sa simbahan, at sakto, nakita niya itong nagpupunas ng mga upuan. Miriam, tawag niya. Ngumiti ang matanda. Maria. Kanina pa kita hinihintay. Nagulat siya. Alam mong darating ako. Hindi. Pero alam kong kailangan mo ng liwanag. At kadalasan, ang liwanag ay dumadaan sa bintana. Umupo sila sa gilid ng simbahan. Paano kung ang mga anak mo, na dating umaawit ng Ama namin sa hapagkainan, ay hindi na marunong mag-sign of the cross? Tanong ni Maria, halos nababasag ang tinig.
Gaano mo sila kamahal? Buong buo. Mas higit pa riyan ang pagmamahal ng Diyos. Pero kailangan niyang may pintuan. May bintana. May pagbubukas. Minsan, ikaw ang magiging bukas para sa kanila. Paano? Miriam ay muling kumuha ng asin. Simulan mo sa bintana. Kung saan sumisikat ang araw. Kung saan dumadaan ang liwanag. Ialay mo ang bawat bintana ng bahay mo bilang panalangin. Hindi para lang sa liwanag ng araw, kundi para sa liwanag ng pag-asa na dumaan muli. Gabi ring iyon, tinawag ni Maria si Bill. Naaalala mo ba yung mga bata, noong laging nagkukumpetensya kung sino ang unang makakita ng liwanag sa bintana tuwing Pasko? Tanong niya habang inaayos ang kurtina. Ngumiti si Bill eh. At laging si Camille ang nananalo. Ngayon, tayo ang mananalo. Simulan natin uli. Hinugot niya mula sa aparador ang kandila, ang krusipiho, at ang asin na galing kay Miriam. Anong gagawin natin? Tanong ni Bill. Ititindig natin ang mga bintana bilang altar. Isang panalangin sa bawat tabing. Isang pag-asa sa bawat sinag. Pumunta sila sa sala kung saan may malapad na bintana. Binuksan nila ito kahit gabi na. Sa labas may ilang bituin. Tahimik. Dala ng hangin ang bahagyang lamig ng tagsibol. Naghawak sila ng kamay. Si Maria ang nagsimula. Panginoon, dumaan na ang maraming taon. Umikot ang mundo at ang mga anak naming pinangarap naming maging banal ay tila naligaw ng daan. Ngunit naniniwala kami na hindi mo sila kinalimutan. Kaya ngayon, sa bintanang ito, nagbubukas kami muli. Isinaboy ni Bill ang kaunting asin sa ilalim ng bintana. Hayaan mong ang liwanag na dumarating dito ay magsilbing paalala sa kanila. Na may tahanan pa ring naghihintay. At may Diyos pa ring nagmamahal. Sa bawat silid, sa bawat bintana, inulit nila ito. Sa kusina. Sa kwarto. Sa banyo. Sa maliit na bintana sa pasilyo kung saan dating naglalaro ang kanilang bunso. Ilang araw ang lumipas at walang tawag. Walang himala. Ngunit sa ikalimang araw, habang nagluluto si Maria ng almusal, tumunog ang telepono. Si Camille. Ma? O, anak. Buti tumawag ka. Ma. Alam mong hindi ako naniniwala masyado sa mga bagay-bagay ngayon, pero ewan ko. Kanina habang nagkakape ako sa tapat ng bintana, bigla ko lang naisip yung mga dasal natin noon. Yung mga panalangin bago pumasok sa school. Hindi agad nakasagot si Maria. Ma, baka pwede akong dumaan dyan. Wala lang. Gusto ko lang makasama kayo ni Dad. Kung okay lang. Napapikit si Maria. Umiti pero may luhang pumatak. Camille. Palaging may lugar para sa'yo dito. Palagi. Pagkababa ng telepono, lumapit siya sa bintana ng kusina. Pumapatak na ang araw. Tinakpan niya ng kaunting asin ang palad niya, ibinulong ang panalangin. Panginoon, salamat. Hindi man bumalik ang lahat, dumaan ang isa. At sa liwanag ng bintanang ito, alam kong darating din ang iba. Sa mga sumunod na linggo, naging tradisyon nila ni Bill ang pagdarasal tuwing umaga sa harap ng bintana. Minsan walang sagot. Minsan puro alaala lang. Pero palagi may liwanag. At unti-unti, ang kanilang tahanan ay hindi na lamang naging lugar ng paghihintay, kundi lugar ng panalangin, isang parola sa gabi, isang altar sa araw. Ang pasilyo sa pagitan ng mga silid ay tila simpleng espasyo lang sa bahay, daanan ng araw-araw, walang espesyal, walang kabanalan. Pero para kay Lydia, iyon ang lugar kung saan pumutok ang isang sugat na matagal niyang inilihim sa panalangin. Doon, sa mismong gilid ng aparador, naganap ang huling pagtatalo nila ng kanyang nakatatandang kapatid na si Joel, 2 taon na ang nakalilipas. Matindi ang usapan, punang galit, punang iwala kang alam, punang mas mabuti pa, huwag ka nang bumalik dito. Wala nang pag-uusap simula noon. Ni mensahe, ni kamusta. Sa bawat pagdaan ni Lydia sa pasilyong iyon, isang kirot ang sumasabay sa kanyang mga hakbang. At kahit ilang bahagi na ng bahay ang kanyang naitalaga, ang pintuan, kwarto ni Samuel, ang kusina, ang mga bintana, ang pasilyo ay nanatiling tahimik. Hanggang ngayon. Nang gabing iyon, habang pinapatulog si Mika, napansin niyang nakabukas ang ilaw sa pasilyo. Dito naisip ni Lydia, bakit hindi ito ang susunod?
Tahimik niyang kinuha ang asin, ang rosaryo, at isang papel kung saan isinulat niya ang mga salitang hindi niya nasabi kay Joel. Lumuhod siya sa gilid ng aparador, sa mismong lugar ng kanilang pagtatalo. Isang kurot ng asin sa kahoy na sahig. Isang panalangin na galing sa lalim ng hininga. Panginoon, dito sa lugar na ito, ako'y nagsalita ng mga salitang hindi ko na maibabalik. Patawarin mo ako. Pakalinisin mo ang espasyong ito, hindi lang ang pader, kundi ang alaalang pader ng galit. Hinihiling ko po, kung may paraan, buuin niyo muli ang tulay na nabasag. Bumulong siya ng isang ama namin habang hawak ang papel. Hindi niya alam kung kailan niya ito maipapadala kay Joel. Hindi niya rin alam kung nararapat pa. Pero sa gabing iyon, inialay niya ang sulok na iyon. Isa ng altar ang pasilyong dating puno ng bangayan. Makaraan ng 2 araw, dumating ang sulat. Hindi text. Hindi email. Isang liham, totoong liham, nasa sobre, may buo niyang pangalan na nakasulat sa harap. Nag-alinlangan siyang buksan ito. Pinagmasdan muna niya ang handwriting, pamilyar, matibay, malinis. Sa likod ng sobre, Joel. Napaupo siya sa mesa, huminga ng malalim, saka dahan-dahang pinunit ang gilid. Eik! Hindi ko alam kung paano sisimulan ito, kaya pasensya kung magulo. Alam kong may mga salitang hindi ko na mababawi. Pareho tayong nasaktan. Pero nitong mga linggo, parang may tinig na bumubulong sa akin tuwing gabi. Parang sinasabi, tama na. Hindi ko na matandaan ang eksaktong dahilan kung bakit lumala lahat. Pero alam ko kung sino ang gusto kong ayusin ito, ikaw. May araw akong nanaginip tayo, ikaw, ako, at si nanay. Nakaupo tayo sa lumang sofa ni Lola, nagkakape, walang galit. Pagkagising ko, hindi ko alam kung panaginip lang ba yon o panawagan. Ate, kung okay lang, gusto kong bumisita. Hindi para balikan ang sakit, kundi para simulan ang bagong pahina. Kahit anong sagot mo, tatanggapin ko. Pero gusto kong malaman mo na. Handa na akong maghilom. Patawad. At salamat. Joel. Nang matapos basahin, hindi napigilan ni Lydia ang mga luhang pumatak sa ibabaw ng papel. Walang sigaw. Walang drama. Isang simpleng sulat lang, pero tila sigaw ng langit na sumagot sa kanyang panalangin. Tumayo siya, lumapit sa pasilyo, at ipinatong ang sulat sa aparador. Hawak ang asin, inulit ang kanyang dasal. Panginoon, naririnig mo talaga, ano? Sa bawat sulok ng bahay, sinusundan mo ako. Kahit sa pagitan ng mga pintuan. Kinabukasan, habang abala siya sa paghuhugas ng pinggan, lumapit si Samuel. Hindi ito karaniwang lumalapit at lalong hindi basta-basta nakikipagkwentuhan. Ma, sabi nito, pwede ba kitang tanungin ng isang bagay? Bakit, anak? Bakit ka nagdarasal sa mga sulok ng bahay? Nakita ko kasi minsan sa kwarto ko, sa kusina, sa hallway may asin. Ngumiti siya. Kasi gusto kong ibalik ang kapayapaan sa bawat lugar na naging tahimik, hindi dahil tahimik ang puso, kundi dahil pagod na. Tahimik si Samuel. Pagkatapos ay bumulong, may mga gabi po kasi parang gusto kong makipag-usap sa inyo, pero hindi ko alam kung paano. Napatingin siya sa anak. Napalapit. Anak, kahit anong oras, kahit anong bigat, kahit walang salita, basta gusto mong lumapit, narito lang ako. Lagi. Tumingin si Samuel sa kanya, sa mata. Tila may gustong sabihin pa, pero hindi pa buo. Ngunit para kay Lydia, sapat na yon. Isang pinto ang nabuksan. Isang pasilyo ang naging tulay. At sa gitna ng katahimikan, nagsimula ng magsalita ang panalangin. Madaling araw. Ang unang sinag ng araw ay bahagyang pumasok sa pagitan ng puting kurtina. Tahimik ang bahay. Tahimik pero hindi na malamig. Hindi na mabigat. Si Lydia ay nagising na tila hindi dahil sa alarma, kundi dahil sa isang di maipaliwanag na katahimikan. Ang ganitong uri ng katahimikan ay hindi hungkag, ito'y puno. Parang yakap. Parang may presensya. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama. Sa paanan nito, nakapwesto pa rin ang mangkok ng asin, bahagi na ng kanyang ritual gabi-gabi. Hindi na ito bagong gawain. Isa na itong panata. Hindi dahil sa takot, kundi sa tiwala. Naglakad siya palabas ng silid, walang tsinelas, hinahayaan ang malamig na sahig sa ilalim ng kanyang paa. Habang dumaraan siya sa hallway, nadaanan niya ang aparador, ang lugar ng liham ni Joel. Nandoon pa rin ang sobre, at sa tabi nito, isang maliit na rosaryo. Kay Samuel.
Ibinigay nito sa kanya isang araw matapos silang mag-usap ng masinsinan. Ma, pwede bang ito na lang ang gamitin mo kapag nagdarasal ka sa halway? Bakit ito? Kasi ito yung rosaryo ni Lolo. Sabi mo, panalangin niya ang unang nagturo sa'yo. Gusto mong ialay natin to sa kanya? Hindi lang sa kanya, mas sa atin. Para kahit di tayo magkasama palagi, nananalangin pa rin tayo sa isang tanikala. Ngayon, nakasabit ito sa doorknob ng aparador. Sa gilid ng alaala, may bakas ng pagpapatawad. Sa kusina, naamoy niya agad ang kape. Si Mateo, nagising na rin. Nakatayo ito, nakatalikod, nagkakape habang nakatanaw sa bintana. Ang aga mo, sabi ni Lydia. Ang liwanag kasi ng paligid, sagot nito, sabay abot ng isang tasa. Tulog pa ang lahat, pero ang bahay parang gising. Umupo silang magkatabi sa mesa. Tahimik. Hindi dahil wala nang sasabihin, kundi dahil hindi na kailangang pilitin. Ang katahimikan ay naging kaibigan, hindi na kaaway. Sa labas ng bintana, kumikilos ang mundo. May naghahatid ng pandesal, may tricycle na humaharurot, may mga ibon na kumakanta. Pero sa loob ng bahay, lahat ay banayad. Lahat ay buo. Sa kabilang dako ng lungsod, si Elias ay nakaupo sa kanyang gawaing bank, pinupulido ang isang lumang krusipiho. Katabi niya si Danny, nanonood, nakapatong ang baba sa mga kamay. Itay, tanong ng bata, bakit po kayo laging nasa pintuan tuwing umaga? Ngumiti si Elias. Kasi gusto kong salubungin ang bawat araw sa lugar kung saan nagsisimula ang lahat. Ang pinto. Diyan tayo lumalabas. Diyan tayo bumabalik. Gusto ko, ang bawat paglabas natin ay may basbas. At ang bawat pagbabalik ay may pasasalamat. Si Ruth, mula sa kusina, ay nagsindi ng kandila. Hindi na lang ito dekorasyon. Isa na itong alay. Ang tahanan nila, minsang puno ng tensyon, ngayon ay naging lugar kung saan ang mga salita ay hindi palaging malalakas, pero palaging tapat. Sa bahay ni na Teresa, ang almusal ay nagsimula sa panalangin, hindi sa pilitan, kundi kusa. Si Angela ang nagbasa. Panginoon, salamat sa bawat tinapay. Sa bawat ulam. Sa bawat pagkakataon na kami buo muli. Walang nagsalita pagkatapos. Pero may ngiti sa bawat bibig. May liwanag sa bawat mata. Sa bahay ni Gloria, ang gabi ay hindi nakaaway. Ang kama ay hindi nakabaong ng luha. Tuwing 9:00 ng gabi, nagsisindi siya ng kandila at nagdarasal. Minsan mag-isa. Minsan kasama ang kanyang apo na si Louie. Lola, bakit lagi kang nagdarasal bago matulog? Para kapag nakatulog ako, panatag ang puso ko. At kung sakaling hindi na ako magising kinabukasan, alam kong natulog ako sa kapayapaan ng Diyos. Ako rin po, gusto ko ring matulog na ganun. Ngumiti si Gloria. Kaya tara. Dasal tayo. Sa bahay ni Nabil at Maria, ang mga bintana ay parang simbahan. Tuwing umaga, tinuturo nila ang direksyon kung saan naroon ang bahay ng kanilang mga anak at tinuturo rin ang panalangin papunta roon. Si Camille ay dumadalaw na tuwing linggo. Si Anthony ay muling nagpadala ng mensahe, Ma, Pa, salamat sa panalangin nyo. Hindi ko pa rin sigurado kung naniniwala ako sa lahat, pero gusto kong maramdaman uli ang paniniwala. Sa bawat sinag na pumapasok sa salamin, alam ni Maria, hindi man lahat ay bumalik, lahat ay muling tinatawag. Balik kay Lydia. Muli siyang tumayo mula sa mesa, lumibot sa bahay. Pinagmasdan ang sala, maayos, tahimik, banayad. Si Mika ay tulog pa, yakap ang paboritong laruan. Sa kwarto ni Clara, may Bible verse sa pader na siya mismo ang nagsulat. Sa silid ni Samuel, bahagyang nakaawang ang pinto, may liwanag na nanggagaling sa loob. At sa bawat pintuan, sa bawat sulok, sa bawat bintana, naroon ang asin. Tahimik, hindi nagpaparamdam. Pero andun. Parang panalangin na nakaukit sa mismong hangin ng tahanan. Sa huling bahagi ng kanyang paglalakad, dumaan siya muli sa gitna ng bahay. Tumigil. Huminga ng malalim. Panginoon, bulong niya, hindi mo binago ang lahat sa isang iglap. Pero binago mo kami. Paunti-unti. Tahimik. Pero tunay. Pumikit siya. Ngumiti. Ngayon, sa wakas, alam niya. Ito ang tahanang matagal na niyang ipinagdasal, hindi perpekto, pero puspos. Hindi tahimik sa kawalan, kundi tahimik sa presensya. Isang bahay na nananalangin.
At sa mga tahanang tulad nito, ang langit ay bumababa, hindi may sigaw, kundi may yakap. At sa wakas, tumigil na rin ito sa pagtingin sa kanya.